Hisense. 55 inches yata ito. Frameless na rin yung unit na ito. So problema ng may-ari, nag-on naman daw siya. Ang problema, walang picture. So tingnan natin kung may backlight. So parang wala, ano. Nag-on na siya eh. Ayun. Yun, no? Mayroon siyang backlight, no? Pero wala siyang display. So yan yung problema niya. Kahit yung vertical lines or horizontal lines, wala siya. Blanco lang talaga siya na mayroong backlight. Yun, no? Buksan natin. Ito yung model niya. Hisense, 55 inches. Unang sira pa lang ito. Sarado pa yung selyo nito. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Okay, so ito na. Buksan na natin yung unit. Bali, ito yung kanyang mainboard. Yan, single ribbon lang siya. Tapos mayroon siyang tikon. Tapos yan yung papunta sa ating panel, no? So yung number ng tikon niya ay ganito. Okay. So try natin. Try natin mag-remove ng isang side kung magkakaroon ng DC to DC ito o talagang sira yung tikon nito. So check muna natin, paandarin muna natin. Titingnan muna natin kung anong naging issue niya. Kung wala pa siyang DC to DC. Yan, nag-on na siya. At nag-backlight na rin siya. Check natin kung may 12 tayo dito. Okay, mayroon. May 12 tayo dito. Check natin yung ito, BGL may nakalagay. So mayroon din siya BGL, oh. May BGL siya. Check natin yung BGH. Zoom natin. Saan ang BGH mo? Ito yung BGL kanina. Ito yung BGH. Okay, so wala siyang BGH, ano? 12 lang siya, oh. Dapat mayroon niyang BGHF, ano? Dapat may BGHF. Pero mayroon siyang BGL. Yun, oh. So maaring nagpo-protect yung BGH natin. Okay, check pa natin kung mayroon tayong 15. Okay. Tingnan natin kung may 15. Ito. Ito, ano to? Walang supply ito. Yun, walang supply. Baka may short yung ating tikon, ano? So remove muna natin yung dalawang ribbon. Okay, so tinanggal natin yung dalawang ribbon. Papaganahin natin, titingnan natin kung lalabas yung kanyang BGH pag wala yung ribbon. Yun, may BGL tayo dito. BGH natin, ito, BGHF. Ayun, mayroon siya, oh, BGHF. So ibig sabihin, gumagana yung tikon natin pag naka-remove yung panel. So try natin ikabit yung isa. Titingnan natin kung magno-normal, ano. Kung saan side dito ang ayaw mag DC to DC yung ating BGHF, yun yung may problema. So hahanapin natin yun. Okay. So ito kinabit natin. Titingnan natin kung may BGH pa rin ito. Okay, wala. Yun, no. So nawala yung BGH nung kinabit natin yan. So yung BGL natin ay mayroon pa rin siyang BGL. So itong side, pag nakakabit, wala yung BGH. Okay, patayin ulit natin. So ingat-ingat tayo sa pag-test. Minsan kasi nakakalimutan natin na nakabukas pa pala yung unit natin, ano. Tapos nagsasalpak tayo ng ribbon. So ingat-ingatan natin yon. Kasi pwedeng lumala yung problema pag nagkamali tayo sa pag-check. Okay. Yan. Try natin yan. Saksak natin. Okay. So
umilaw na siya. Power on natin. Yun, nag-on na siya. Check natin yung VGHF. Ayun, mayroon siyang VGHF dito. So, ibig sabihin, gumagana yung kalahati nito. Titingnan natin yung kalahati niya kung good, walang problema. So, ito yung kalahati niya, no? Gumagana, normal, ano? Normal yung kalahati. Yan. Ito yung kanto nito. Ang problema, itong kabila. Makikita nyo yung kanto niya ay hindi na iskwalado, nag-curve na siya. So yan yung dahilan, may problema yung kanto na yan. Pag anong nagko-curve na yung side dito, yan yung dahilan kaya nagpo-protect yung ating DC to DC. May leak circuit na siya. So gagawin natin dyan, hahanapin lang natin dito yung clock signal natin, tapos iba-block natin pati na rin yung LC1, LC2 nito kung mayroon ito. Ito, nakalagay ito clock 8 na, tapos dito clock 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yung LC1, LC2 natin wala na nakalagay. Yun, ito sa baba. Yun, LC1, LC2 saka ST, dumiretso dito. Dumiretso siya dito sa loob. Malamang dito yan tumama sa pin dito. Yung pin dito. May isa dito, BSS1. Yan, meron bakante dyan. Tapos yung tatlong bakante dito. Okay, so tape natin to hanggang dito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, try natin. Okay, so ito, lagyan natin tape. Ayan, 13 pin. Ayan. Okay, so try natin ito kung magno-normal ito. Okay, so ito, nag-power on na siya. Check ngayon natin. Titingnan natin kung may VGH dito. Yun, mayroon siya 28 to. Okay, so nagkaroon siya ng VGH nung binlock natin yung 13 pin dito. So check natin kung okay yung display nito. Okay, okay yung display niya, kaya lang nagkaroon siya ng mga lines dito sa kanto na ito. Yun, medyo mataba yung lines niya. So pag ganyan kataba yung lines, kailangan natin i-modify. Titingnan natin kung magbago pag nag-modify tayo, no? Pero nag-full screen na siya. Okay? Okay. Ito yung side na to ang may problema. So makikita natin dyan, dito yung clock signal natin. CK8 hanggang BESS, tapos CK7, LC1 naman. So apat-apat lang dito. Okay, so ito na. Pinagsama natin lahat ng clock signal. Lahat lang ng clock signal, bali 8. 2, 4, 6, 8. Yan. Tapos nilagay natin sa ground. Wala nang resistor. Okay. So nag-tape method tayo rito. Tapos nag-jumper tayo ng clock signal dito. So pag ganitong problema, maglalagay tayo ng note dito na huwag i-remove yung tape. Kasi nga naka-jumper yung clock signal natin dito sa dulo. Para pag may gumawa man na iba, alam nila na huwag muna tanggalin ito hanggat hindi pa natanggal yung jumper dito. Kasi minsan walang nakasulat, nag-remove ka ng tape, pala naka-jumper pala yung clock signal. Kaya minsan nasisira yung T-con natin. Kaya ingat-ingat tayo pag ganitong mga tape method. Bago kayo mag-remove ng tape method, check nyo muna kung walang naka-jumper sa clock signal sa dulo. Kasi minsan nasa dulo yung jumper. Kaya ingat-ingat tayo, lalo na sa mga baguan na hindi pa kabisado ang mga trouble ng ganitong unit. So nangangapa pa sila. Kaya ingat-ingat tayo. Okay? So ito na yung picture niyan. Angat natin.
Medyo may kabigatan lang siya kasi ano to eh, 55. Yun. Yun oh. Okay na yung display ano. Wala naman siya hairlines dito. Nakuha siya sa may jumper or short sa ground yung clock signal. So lahat ng clock signal pinagsama natin. Tapos sinort natin sa ground. Kaya kuminis yung screen dito. Okay? Nawala yung hairlines niya. Okay, sasarado lang natin to tapos magpa-final test tayo. Okay, so ito, bali pa-final test natin to. Yan. Okay, lumabas na si Hisense. Smart. Okay, so yan na siya. So bali itong side na to may problema. Yan tayo nag-tape method saka nag-jumper ng clock signal. Tapos itong side naman to ang good, wala pang damage ito. So mapapansin nyo dito, may problema na rin siya. Yung kanto rito hindi na full, no? May angle, hindi na siya naka-angle. Medyo curve na siya. Tapos dito sa taas ganun din. Nagka-curve na rin dito sa taas. Yun, may tama pa ngayon sa taas niya. May isang lines na pinakataas naman siya. Okay lang yan sa pinakataas. Nakatago pa, no? Meron pala siya tama sa pinakataas. Pero pwede pa yan. Huwag lang sa gitna lumabas. Okay? So, ayos na siya. Try natin sa ibang palabas. Okay. So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hisense 55 inches.